Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So ayan mga boss, ilang araw na naman ang mga lumipas at wala tayong masyadong ginagawa. So meron tayong nakita dito sa ating backyard fish farm na isang estante na hindi na nagagamit dahil sobrang sirang-sira na. So ang gagawin natin dito boss ay tatanggalin natin tong salamin na to, at may naisip akong gagawin para dito. Kaya mga boss, tara, samahan nyo ako at umpisahan na natin to. So ayan nga mga boss, meron tayong nakita ditong estante. At meron siyang maliit na salamin, at ang naisip ko dito ay balak kong gawin maliit na aquarium. So kumuha tayo dito ng martilyo para babaklasin natin itong pintuan ng estante na to. So sinusubukan natin na tanggalin yung pinagkakapitan niya or yung mismong kahoy. So ayan na nga mga boss, natanggal din natin sa wakas yung mismong pintuan at yung salamin. So ang isusunod naman natin gagawin dito is pinag-iisipan natin kung paano natin maihiwalay yung mismong salamin doon sa frame niya na hindi mababasag. So ayan na nga mga boss, yung salamin inilagay natin sa mismong lamesa para dito tayo sa mismong lamesa tayo gagawa, or dito natin babaklasin itong salamin na to. At naglabas tayo dito ng plais, martilyo, kasi ang plano natin dito is kung nakikita nyo yung ginagawa ko, ayun, dumulas sa kamay natin kasi sinusungkit natin at pinipilit natin huwag mabasag yung salamin. Kaso mukhang yung kamay ko nga naman ata yung madidisgrasya. So sinubukan natin martilyuhin, pukpukin, pero nakita natin na talagang makapit at matibay pa rin yung mismong kinakapitan ng salamin. Kasi kung hindi nyo po natatanong mga boss, itong estante na to matagal na panahon na to. Ibig kong sabihin doon sa matagal na panahon is matagal na itong estante na to, at estante pa to ng mother ko nung nabubuhay pa siya. At ang kwento niya dito, itong estante na to is nung dalaga pa siya. Astig, alright. Unti-unti na nating nababaklas itong salamin nang hindi tayo masyadong natutusok or nadidisgrasya. So ayan, konting-konti na lang at mababaklas na natin ng buo yung salamin. Sana wag mabasag dahil sayang din naman ito. Yun, sa wakas nahiwalay din natin. At kung titignan nyo, ayan, buong buo siya, walang basag, walang crack. So ayan mga boss, ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang aquarium. Bali, itong gagawin lang natin is napaka-basic lang, maliit lang ng aquarium yung gagawin natin. At ituturo ko sa inyo kung paano yung step by step na paggawa ng aquarium. So, ang kakailanganin natin dito is gagamit tayo dito ng, siyempre, pinaka number 1, glass cutter. Silicone sealant, pinaka-importante yan. Silicone gun, level or pangguhit natin, marker, para hindi mabura. Gagamit din tayo ng tape measure. Pero siyempre, hindi tayo makakabuo ng aquarium pag wala tayong glass. At pencil na rin, mangangailangan tayo niyan. Isa pa, or salamin. So ito yung mga kakailanganin natin para makabuo tayo ng aquarium. So ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano gumawa nito. At siyempre, pag hindi natin nagawa to at hindi natin nakuha yung tamang paggawa ng aquarium, malamang ito yung finale kung bakit kakailanganin natin ng aquarium, kakailanganin natin ng martilyo, kasi ito yung pang finale para pasagin yung ginagawa nating aquarium. Kasi pag once na hindi natin nagawa, useless. So anong mangyayari? Nahati-hati na at hindi rin naman natin nabuo ng tama, basag. So sana hindi na tayo umabot sa ganun na babasagin natin yung pinaghirapan natin, at sana mabuo natin. Yes! So mga boss, umpisahan na natin to. So susukat tayo dito, so kukunin natin yung sukat na pwede
at yung pinaka-available na parte nito. So kukunin natin yung sukat. So pwede tayong kumuha dito ng 11 and 3/4 inches. Tapos less than 7 inches. So parang 7 inches na rin. So guguhitan na natin to. Ngayon kunin na natin itong glass cutter natin. At sana hindi natin mabasag ito. So, ang hirap nga naman pala tignan yung pinagguhitan natin. Kasi pencil yung ginamit natin at hindi. So, ang gagawin naman natin, guguhitan na natin. So, ayan, ginuhitan ko na gamit yung glass cutter. At isusunod naman natin na maglalagay tayo ng pencil doon sa may pinaka lower nya para doon tayo kukuha ng pabigat. So, ayan, pinabigatan na natin gamit ang mga dalawa nating kamay at yun finally at naputol na rin. So ayan na naman yung pangalawa sa kabilang side dyan. So ayan, ginuhitan na natin at ito na naman ulit, maglalagay ulit tayo ng pencil at didiinan na natin. So ayan, nahati ulit finally, walang sira, walang basag. So yung salamin na po yan, makapal po yan. So yan po yung pinaka lower base po yan. Ayan po, kung nakikita nyo, pinaka lower base po yan, makapal po yung ginamit natin. Bali yung size po nyan is 1/4 yung pinakakapal po nyan. At ito na naman, sumunod naman, ito yung side by side. So ginuguhitan natin, kinuha na natin ng sukat yan. At yan ulit, maglalagay tayo ulit ng pencil, didiinan natin ulit. So medyo alanganin at sa nipis niya kasi is 1/8 na po kasi yan. So ayan, ang simpleng-simple lang din yung pagkakaputol niya. Nahiwalay na. So sa kabilang side na naman, kasi itong salamin na to is side by side. So guguhitan lang natin ng konti kasi nga may konting guhit na po yan. So nakikita nyo, tumulo pa yung pawis ko. So pawis na po tayo dito. So ayan, pinutol na natin. Ayan, finally, sa wakas, naputol na rin yung side by side. At susukatin lang natin at titignan natin kung nagmatch ba yung sukat na ginawa natin. So ayan mga boss, sukat na sukat, walang labis, walang kulang. At talagang tugmang-tugma. So ayan na nga mga boss, after natin magawa yung side by side saka yung lower base po niya, isusunod naman natin yung kabilang side ulit. So bali dalawa yung side by side na yan kasi bali apat po yan side by side, bali apat po lahat yan. So yung gagawin natin is ito na, hiniwa na natin. At paalala lang po sa mga hindi pa po eksperto, wag nyo pong gagayahin tong ginagawa ko. Supposed to be, dapat meron po tayong gloves po dyan, pero hindi po tayo gumamit ng gloves. Kasi may posibilidad po yan na pag pumutok po yan, yung salamin na yan, sa atin po, pupunta yan, sa mga kamay po natin. Buti na lang at yung ginawa ko is kahit papano, masasabi din natin na ilang beses na natin to ginagawa. Pero sa mga baguhan, wag nyo pong gagawin po yung ginawa ko. Doon po sa napanood nyo, please lang, maging aware po tayo sa ginagawa po natin kasi in the end, tayo din po yung madidisgrasya, tayo din po yung kawawa. So ayan na nga mga boss, natapos na rin po yung side by side. So bubuin na lang po natin ito. So gagamit na tayo dito ng sealant at saka yung silicone gun. So ayan, sinubukan lang natin na ipatayo ng buo. So ayan, nagawa naman natin na maipatayo ng buo. At ito na, inuumpisahan na natin na lagyan ng sealant. So ayan,
dapat din po sa ginagawa natin na sealant ay meron po tayong laging naka-ready na basahan para doon natin pinupunas yung mga kamay natin na dumidikit na sobra na sealant, kasi pag wala po tayong basahan, mangyayari po niyan, magiging madumi lang po yung salamin natin. So ayan, pinatayo po natin at naglagay po tayo. So bali gumamit po ako dito ng masking tape. Kasi kailangan po natin 'yan para, kasi wala naman kasi tayong kasama at nagsusulo lang kasi tayo. So kailangan natin ng masking tape para siya yung maghuhold po as katuwang po natin. So kailangan din natin maglagay ulit sa kabila na side. So ayan, lalagyan natin side by side ulit ng sealant. At magre-ready na lang po tayo dito ng pandikit. I mean yung masking tape. So ayan, inispatan lang natin at tinignan natin by side by side kung tumugma na ba. Then naglagay ulit tayo ng masking tape magkabilaan para siya yung mag-hold. Yan po yung malaking maitutulong po niyan. So ito na mga boss, naitayo na natin. Then, tapos ang gagawin na lang natin ngayon ay maglalagay tayo ng sealant dito sa loob. So maglalagay tayo ng sealant. Ito. Lahat ng bawat gilid nito lalagyan natin. So ayan mga boss, malapit na natin matapos yung ginagawa nating aquarium at binilisan na lang natin na nalagyan ng silicone sealant doon sa loob mismo. Kaya konting-konti na lang is makikita na natin yung ginagawa natin. At finally is nagawa naman natin at hindi na tayo mangangailangan ng martilyo para dito mga boss. So hindi na tayo mangangailangan ng martilyo at hindi na natin to babasagin dahil solid naman. Nagawa din na natin to. At sure na walang leak to. So patutuyuin lang natin to. Bali dito ko na lang ilalagay kasi dito yung may sikat ng araw. Yan. Para mas mabilis na matuyo. So mga ito, mga pang 3 gallons na aquarium na pang personal. So ayan mga boss. Natapos ang isang araw at natapos na rin ang pagpapatuyo natin dito sa ginawa nating aquarium. At yung sealant po niya is matigas na po, kaya ang ginawa ko na po dito is nililinis na po natin, nilagyan po natin ito ng sabon, kinuskus po natin nang sa ganun matanggal po yung mga dumi at yung mga scratch po na katulad ng watermark ay tinanggal po natin po yung mga yan. So para lumabas po yung kinang, kailangan po natin lagyan ng sabon. So maraming salamat po sa inyo na mga subscribers ko at sa mga nanonood po ng aking YouTube channel. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at sana naman po ay meron po kayong natutunan. At kung ikaw naman po ay naligaw at napadpad sa aking YouTube channel at first time mong mapanood to, hinihingi ko po sa inyo na sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at nang sa ganun po updated po kayo sa mga susunod ko na mga vlog. Kaya mga boss, kahit ano man ang iyong ginagawa at saan ka bang panig ng mundo, lagi mong iisipin at lagi mong tatatandaan, ipinanganak ka ng Diyos na palaban. Alright, kaya maraming salamat po. Paalam.